of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka, Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayong araw mga kabaka ay pagpatuloy po natin yung part 2 po ng ating series of videos doon po sa sektor ng cattle industry dito sa Pilipinas. At yan po ay ang kahalagahan po ng tamang backgrounding. Kung maalala nyo mga kabaka, 3 po yung sektor ng ating cattle industry. Yung tinatawag nating breeding o yung cow-calf operations at yung tinatawag po nating backgrounding at saka cattle fattening. Yung backgrounding po, ito po yung segment kung saan mula nawalay po ang ating mga baka hanggang sa period po na papatabain ay ito po yung tinatawag na backgrounding segment. Bakit mahalaga po ang backgrounding? Number 1 is growth and development. Yan po ang kailangan natin dyan. Kasi tulad ng lagi nating sinasabi, hindi po pwede na yung baka po natin mula po pagkawalay ifa-fattening na po natin kaagad. Kaya sa growth and development po, kasama po dyan yung optimal growth kung saan ang mga baka po natin mula pagkawalay hanggang bago po nating ifattening ay i-grow po muna natin sila. Hindi po natin sila papatabain. Ang ibig sabihin po, ang focus po ng ating program na yan ay dapat i-develop po natin ang kanilang mga buto na ma-stretch. O ibig sabihin, mapahaba po natin ang kanilang buto na hindi tumaba yung ating mga baka. Dahil importante po yan para hindi po sila nagiging ranti at ang tawag natin dyan, o yung sa Bisaya, kubol. Hindi sila nakukubol. Kasi kung maaga pa po natin na i-fattening yung ating mga baka, hindi pa po buo yung kanilang skeletal system, hindi pa po buo yung kanilang mga buto, ang mangyayari po dyan, hindi po natin maaabot yung tinatawag nating optimal growth dahil bibilog na po sila ng maaga at hindi po maganda ang kanilang magiging outcome dahil mababa po yung ating carcass recovery dahil masyado po nating maaga na pinasok sa fattening ang ating mga baka. Isang rason po dyan ay yung tinatawag po nating conditioning. Kasi i-prepare na nga po natin sila sa fattening program. Ang ibig sabihin po niyan, pwede kasi na yung isang batch, lahat po ng baka, let's say namili po tayo ng mga bagong walay mula po sa iba't ibang farmer, ay magkakasama na po sila. Pagdating po nila sa feedlot, ay acquainted na po sila sa isa't isa. Maganda po yung maging conditioning process po nila, mas mabilis po silang patabain pagdating po nila sa fattening program. Ang pangalawa pong rason bakit mahalaga po na tama ang magiging backgrounding program po natin ay yung tinatawag po nating economic efficiency. Ito po, could you imagine kung ang baka po natin ay winalay po natin sa mga 120, 130 kilos at gusto po nating ipasok sa feedlot at 350 kilos. So yung difference po niyan, yan po yung ating bubunuin during backgrounding program. So, ang lagi nga na po nating sinasabi, yung baka po, winawalay po natin at 7 months, ipapasok po natin sila sa feeding program at 21 months. So, 21 months mayroon 7, so yan po ay 14 months doon sa backgrounding program po natin. Sa loob po niyang 14 months na yan, hindi po kailangan na very intensive yung ating feeding program. As a matter of fact, sa ibang bansa po katulad ng Australia, mas malaking portion po ng kanilang backgrounding program ay ginagawa po nila sa ranso para damo po yung kakainin ng mga hayop na yan habang kinukondisyon po na pahabain yung kanilang frame. Malaking bagay po yan na magiging cost-effective po siya dahil hindi po mahal yung pagkain during sa backgrounding program. Ang pangalawa po dyan ay yung market flexibility. Ito po, pwede kasi nating i-standby muna yung mga baka natin na huwag muna nating patabain. So for example, gusto nating targetin na sa December pa po natin katayin yung ating mga baka. So ang fattening program po niyan ay ibalik po natin ng 3 months, November, October, September. So ibig sabihin, katulad ngayon, June pa lang, pwede po na yung June, July,
at saka part ng August, i-background muna natin yung ating mga baka. Minimal muna yung kanilang mga pagkain. Para pagdating po ng 100 days bago mag-December, kung kailan mo gusto i-dispose yung mga baka mo, saka muna siya ipapasok doon sa feeding program. Ang kagandahan po nito, ma-identify po natin kung kailan natin gusto i-harvestin yung ating mga baka, at habang wala pa po tayo sa loob ng 100 days niyan, ay ilalagay muna natin yung ating mga baka sa kanilang backgrounding pen para hindi po sila kumain ng mahal. Ang pangatlo po dyan ay ang health management. Pag ang mga baka po natin during sa backgrounding, nare-reduce po natin yung stress. Dahil nga po magkakasama na po sila from weaning, katulad po dito sa amin, may separate pen po kami para sa mga backgrounding po natin. So magkakasama na po sila, nare-reduce po natin yung stress dahil mayroon po silang period na magkakakilala muna sila bago po sila ipasok sa feeding program. At kasama po dyan yung disease prevention. Kasi nagiging serve as a quarantine area din po natin ito, lalong-lalo na po sa amin kung saan ay namimili po kami ng mga bagong walay or yung mga payat na baka mula po sa iba't ibang mga farmers. Dito po sa backgrounding program ay nagsisilbi po itong backgrounding pen namin na parang quarantine area po bago po natin sila ipasok doon sa intensive feeding program po natin. At ang pang-apat po dyan ay yung nutritional programming. Kung magkakasama na po sila ng 14 months na nasa backgrounding pen po sila or nasa backgrounding program, sigurado po niyan, pagdating po sa cattle fattening, ay mabilis na po yung kanilang pagtubo or yung kanilang average daily gain dahil fully developed na po yung kanilang rumen. Kasama po dyan yung tinatawag nating rumen development, at ang sunod po dyan ay yung dietary adaptation. Dahil nga po dito na sila sa backgrounding pen, dahan-dahan na rin po natin sila nilalagyan ng cattle concentrate. Mababa lang po yung cattle concentrate, pero nagkakaroon na po sila ng adaptation doon sa kung ano yung ipapakain po natin pagdating sa kanilang feeding or fattening program. Panglima ay yung tinatawag po natin na environmental and welfare benefits. Ma-improve po yung kanilang welfare dahil sa background po, naka-focus din po tayo sa kanilang animal welfare. Kasama na po dyan yung nasasanay na po sila sa mga tao po dito sa feedlot. At pag maganda po yung animal welfare, hindi po natatakot yung mga baka sa taga-feedlot, ay maganda po ang kanilang welfare. At ang sunod po dyan ay yung resource management. Tulad ng sinabi po natin, dito po sa ating backgrounding program, though hindi naman intensive yung feeding, pero nakakagamit na po tayo ng mga agricultural byproducts at saka mga local forages para po sa kanilang pagkain. Namamanage na po natin yung kanilang feed management dahil nga po dito sa backgrounding process po natin. At ang pang-anim po dyan ay yung tinatawag po nating strategic value. Tulad na nabanggit ko kanina, ito po yung tinatawag nating buffer against market volatility. Habang nag-aantay po tayo ng magandang timing, total 100 days lang po yung ating feeding program, ay ilagay muna natin sila sa backgrounding pen para po hindi masyado magastos at para ma-timing po natin na kung kailan natin gusto i-dispose yung ating mga fattened cattle, saka na natin sila ipapasok 100 days bago po sa kanilang target harvest date. Kasama dyan yung tinatawag nating quality control. Katulad nga po sa Australia, yung pinagpatrabahoan po nating feedlot doon, very strict po ang kumpanya when it comes sa quality po ng baka na ipasok sa feedlot. So doon po ang weight range is between 330 to 370 kilos lang po ang pwedeng ipasok. So dahil nga meron po tayong backgrounding program, pwede po na yung papasok lang po sa weight range, yun lang po ang ipapasok po natin sa feeding program. So yung mga mas maliit, medyo iniiwan muna natin sila sa backgrounding pen, at kung pumasok na po sila doon sa desired na weight range po natin, which is 330 to 370 kilos, saka po natin sila ipapasok sa ating fattening program para sigurado po tayo na ang ating mga baka, pagdating po sa harvest, papasok sila doon sa 275 kilos na carcass recovery
na gusto nating ma-achieve para po pagdating sa customer po natin, pare-pareho po halos yung sukat ng kanilang mga primal cuts at saka kung gusto po nila ng pare-pareho yung sukat ng steak ay na-achieve po dahil mayroon po tayong maayos na backgrounding program na pagpasok po ng baka sa fattening program, nagkaroon na po ng initial na quality control. Yan po yung ating backgrounding program. In summary, ang backgrounding po is a vital component of the cattle production chain, enhancing growth efficiency, health management, and economic returns while providing flexibility in managing market dynamics. It supports the cattle transition from weaning to finishing, ensuring that they are ready for the intensive feedlot environment, ultimately contributing to the production of high-quality beef. So, sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus, sa ngalan po ng aking partner, si Pastor Julius Paler. Kami po ay nagpapasalamat at patuloy po kaming humihingi ng inyong suporta. Paki-like, share, and follow sa mga kapwa po natin dyan, mga OFW, mga magsasaka at mga mag-aaral. Tingnan nyo po itong mga ginagawa po namin. Ito po ay ginawa namin para po sa inyo. At kami po ay nagpapasalamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.